Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nagdeklara na ng state of calamity sa ilan pang bayan na matinding naapektuhan ng bagyong Opong. Kasama na rito ang Kinamalayan at Mansalay sa Oriental Mindoro. Noong Lunes, nagdeklara na rin ang hiwalay na state of calamity para sa buong probinsya ng Oriental Mindoro, makaraang makapagtala ng halos 1 bilyong pisong pinsala sa agrikultura at 145 million pesos naman sa infrastruktura. Bukod dito, nasa ilalim na rin ng state of calamity ang Romblon. Gagamitin ang calamity fund sa naturang mga probinsya para makapag-abot ng dagdag ayuda sa mga apektadong residente. Buo ang tiwala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtalima ng sandatahang lakas sa konstitusyon. Sa Palace Press Briefing, iginiit ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na nananatiling matibay ang Armed Forces of the Philippines sa gitna ng isyu sa korupsyon. Unang itinanggi ng AFP ang mga haka-haka na may namumuong destabilisasyon at kudeta laban kay Pangulong Marcos. Binigyan din rin ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad na mananatiling tapat sa konstitusyon at sa sambayan ng Pilipino ang mga sundalo. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, nakitaan og gi-turnover sa kapulisan ang usa ka bloke sa marijuana nga nadiskubre niadtong Domingo, Setyembre 28 ning tuiga. Sa report sa kapulisan, adunay nakitaan ang usa ka barangay tanod sa barangay 8-A nga usa ka itom nga bag nga gibilin sa dalan sa Purok 7, Kawayanan, Bypass Road sa mong barangay. Busa gi-report dayon kini sa mong tanod sa ilang barangay. Dini nadiskubrihan ang unod sa mong bag nga usa ka bloke sa gituang marijuana pati natimbangan ug uban pa. Gibanabanang ana sa kapin 1,000 grams ang gibug-aton niini nga nagkantidad og kapin 1.2 million pesos. Gi-turn over na kini sa kapulisan alang sa tukmang disposisyon ug investigasyon. Gipahigayon atong Setyembre 29 ning tuiga ang groundbreaking ceremony sa Asenso Panaderia sa Oroquieta, Misamis Occidental nga gipangunahan sa 10th Infantry Battalion pinagisab sa tabang og suporta sa nagkanayang ahensya sa gobyerno. Kini nga inisyatibo kabahin sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon ICLIP nga laraw nga makatabang sa mga kanhi rebelde sa ilang pagbalik sa sabakan sa gobyerno. Gani pinagi sa Pan de Asenso Bread Making Enterprise mokabat sa kapin kun kulang 7,000 ang bread sales matag adlaw niining mga kanhi rebelde. Gani tungod sab sa nagataas nga demand sa mong programa, ponduhan sa provincial government sa Misamis Occidental ang procurement sa bakery facility lagip na ang mga ekipo aron nga masigurong dunay sustainable jobs alang sa pipila ka mga former rebels. O buka to ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.